Magandang araw mga kaibigan. Ito masamang balita na naman sa NAIA. Nabuhay ulit ang tanimbala. Ito, i-share ko sa inyo ang balita na may mag-asawang Pilipino na tinaniman naman ng bala. Ano ba naman to? Ito ba yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng ating Pangulo? Okay, pakinggan natin ang balita. Kailan nga lamang napabalita ang muling pagbabalik di umano ng tanimbala sa NAIA matapos ang insidente na nangyari na kung saan mayroong mag-asawang babiyahing pataylan ang nakitaan di umano ng bala sa loob ng kanilang bag na nakasilid sa loob ng isang plastic bag. Ngunit mariing itinanggi ng mag-asawa na sa kanila ang bala. Papaliwanag pa nito, hindi kami, meron po kaming license at the same time. Sinong sirang ulong gun owner magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Welcome to Fall River. We have a lot going for us. Historic Grabe ang nangyayari. Doon, unquote, sinabi din ito na ang bala hindi kapareho ng kalibre ng baril na pag-aari niya. Ngunit ayon kay OTS Officer in Charge Jose Briones na maaari di umano kay Charity ang bala dahil ang airport ay gumagamit ng automated system para i-screen ang mga bagahe ng mga pasahero. And he quoted, kapag yung bagay may suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang mag-separate ng bag niya, and that baggage will be subjected to baggage inspection. That's the only time na hahawakan niya ng baggage inspector natin, unquote. Ngunit nanindigan naman si Charity sa pagtanggi sa ipinagbabawal na bagay na nasa loob ng kanyang bag. Matapos nga ang insidente nito, nagpasya si Charity na ibahagi ang video sa social media para magsilbi di umanong babala sa publiko. At sa huli, sinabi ng OTS officer na hindi na nito paiimbestigahan ang insidente at hindi rin magsasampa ng kaso laban sa mag-asawa. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang labis na nagtaka sa naging aksyon ng OTS officer. Bakit hindi ito pinaimbestigahan? Ngayong mayroon nang nangyaring insidente nito noon na nagpasakit sa ulo ng ating mga kababayan at baka muli na namang bumalik kang modus. Ako, di ba? Mansin nyo mga nagpansin nyo. Okay. So, ulitin ko. Bagong Pilipinas. Bagong panahon na ng pagbabago. Anong klaseng pagbabago? Papunta sa panggagago? Okay? Malala ko tuloy si Fair Lady Maharlika. Kaya siya nagsimulang maging vlogger dahil sa kagustuhan niya na makatulong sa mga OFWs sa pambibiktima ng mga mapang-aping airport personnel nung unang mga administrasyon. Okay? Panahon ni Pinoy. Grabe. Kibit balikat lang ang presidente na isolated incident lang daw yun. Wala daw. Binabaliwala. Kaya kawawa ang mga OFWs natin noon. Tinataniman kung anong tinatanim, bala. Yun. Kaya naipanganak ang isang Maharlika vlogger dahil sa tanim bala. Salamat, Fair Lady Maharlika, sa pagmamalasakit mo sa kababayan nating inaapi. Okay? Pagdating ni PRRD, anong sabi niya? Simple lang. Sige. Tanim kayo ng bala, ipapakain ko sa inyo yan. Anong nangyari? Yung 6 years na presidency ni PRRD, meron bang nagtanim ng bala? Correct me if I'm wrong, wala akong maalala. Talagang natakot sila. Yun, ang tunay na leader. Isang salita lang, nanginginig na sa takot. Kailangan kasi kung leader ka, ganyan, balansihin yung tapang at saka pagiging mabait. Itong atin ngayon, sobrang bait. Ang tawag nga sa kanya Mr. Nice Guy. Ayaw niyang makasakit ng kanyang kapwa. Lalo na ang isang
powerful na tao sa Malacanang na kung ano na lang sasabihin, oo na lang siya ng oo dahil ayaw niya makapasakit ng kanyang kapwa. Oh, grabe. Bumabalik na naman ang tanimbala. Okay, ganito ang napag-alaman ko dyan sa NAIA, no? Halos 70% sa mga empleyado ng NAIA are contractuals. Halos 10,000 lang ang sweldo nila sa isang buwan. Oh. Anong gagawin mo sa 10,000 isang buwan nasa Metro Manila ka? Ayan po ang dahilan kung bakit ang mga empleyado natin sa NAIA mag-isip na lang kung ano-ano para lang mabuhay. Oh, kaya last year ba yan yung kain kwarta, yung talagang isinubo sa sinubo sa bibig yung kwarta. Ano pa, yung open maleta. Kawawang mga dayuhan pa naman ang ginaganon. Kung ano-anong, nako, naging sikat tayo. O dinagdagan pa ng surot. Dinagdagan pa ng daga. Okay? So ngayon, tanimbala na naman. O tingnan nyo, pumalag ang So ito, lesson learned po sa atin, Pag may ganyan, huwag patatakot. Kasi, kung alam mo yung katotohanan, kalmado ka lang at ipaglaban mo, hindi ka matakot, manginginig din. Kaya itong OTS, nakakapagtaka, yung OTS inspector, wala na, hindi na magsasampa ng kaso. Kalokohan May lisensya ng baril yung mag-asawa. Kaya lang, ibang kalibre ng bala ang nailagay doon sa kanila. Anong gagawin nila doon? Tapos isang bala lang. Bakit ka magdadala ng bala? Papunta sila sa Thailand. Anong gagawin nila bala na yun? So, di ba kahina-hinala na itinanim? O kung totoong hindi tinanim, bakit hindi nagsampa ng kaso? Yun po ang mga mga kabalostugan, kabukingan, itong nangyayari sa gobyerno. And it all boils down to leadership. Last year ba yun, yung napilitan yung administrator ng Office of Transportation Security? Nag-resign na lang o pina-resign ni Tamba. Nagpakitang gila si Tamba dahil sunod-sunod yung kahihiyan na dinulot, yung kain kwarta, yung open maleta, rereklamo na mga foreigners, ninanakawan. Mabuti na lang, although pakikialam ni Speaker of the House, nagpakitang gila siya, napilitan mag-resign sa pwesto yung administrator ng Office of Transportation Security. That was last year. Sumunod yan yung surot at daga. Na sabi pa ng isang kongresista, nakalimutan ko ng pangalan, ano daw yun? Destabilization daw yun. Itinanim daw ng mga kritiko ng PBBM admin para mapahiya ang administrasyong ito. Anong klaseng isipan yun? Paano ka magtanim ng daga? Paano ka magtanim ng surot? Ito, yung surot, di ba, nandun sa Rattan Furnitures. Naranasan ko po yan. Bago lang kami bumili ng Rattan Furniture sa bahay namin. Yung tumba-tumba, para sa mga senior. Nanonood ako ng Netflix. Gumagana. Rattan, ang ganda yung rattan After 1 week, meron nang kumakagat sa akin. Yung maliliit na mga nilalang na hindi mo makita, kailang may kumakagat. And rattan yung rattan yung inuupuan ko. Yung pala, ang rattan is nag-a-attract ng ganun, mga insekto, surot at iba pa. I don't know kung ano ang nasa rattan. So, kailangan i-disinfect. So, ang ginawa namin, disinfect namin yung rattan. Nawala yung kumakagat. So, yun po ang nangyari sa
sa NAIA, yung surot, yung daga naman, nagpatrolya, hinanting at nakapatay sila ng maraming daga. Kaya nawala na rin. So, ito lahat, ito lahat yung maraming nangyayari sa ating bansa na may pagmamalaki pa ang administrasyong ito ng bagong Pilipinas na patihim, pinipilit na ipakanta, pati panata, pinipilit na iparecite na violation na pala yon sa existing law. Dahil meron na tayong RA, if I'm not mistaken, 8491, batas na nagsasabi lahat ng Pilipino in public gathering, aawitin natin ang pambansang lupang hinirang at saka panatang makabayan. Ngayon, dinagdagan pa ng bago panahon ng pagbabago. Anong klaseng leadership ito? Para lang i-instill sa bawat Pilipino ang brand of governance and leadership ng administrasyong ito. Anong brand of governance kayo dyan? Dami niyong kapalpakan. Kaya talagang puno ng kapalpakan itong administrasyong ito. Sayang, nabudol po tayo. Isa na ako sa nabudol na sumuporta, bumoto sa presidenteng ito.